Sa gitna ng kabundukan ng Benguet, may isang tagong paraiso na hindi lang maganda sa mata, kundi mahalaga din sa tiyan. Kasi mabubusog ka. Mag-e-enjoy ka. Mga adventurers and viewers, ito muli si Ven Pongsila. At tandaan niyo pa ba ang huli nating adventure? Yes, sa Beacon Hill Eco Park. Alam niyo ba na malapit lang ito sa ating i-explore naman ngayon? Ito nga ay matatagpuan sa Tublay, Benguet, ang Polig's Farm. Welcome to Polig's Farm! Ang Polig's Farm ay isang hidden gem na inabot raw sa mahigit 8 taon bago mabuo. Hindi lang bilang pasyalan, kundi bilang tahanan ng mga wild berries. Pero mamaya alamin natin kung totoo nga bang unti-unti nang nawawala. Bukod sa magagandang tanawin, may unique attractions tulad ng giant kettle, berry picking spot, children's playground, at rock trail. So meron silang sweet heart, dalawa. Merong open heart, purple heart, golden heart. Siyempre dito ako sa pure heart. Puntahan natin yung view deck. And so ito rin yung challenge dito. Dapat ay hindi ka madaling malula kasi napakataas nito. Kita ninyo. Yan. Oh. Overlooking dito ang Santo Niño Mines na dating minahan ng ginto sa Benguet at mga karatig lugar. Sa paglipas ng panahon, huminto ang operasyon ng minahan, ngunit nananatili ang mga bakas ng industriyang minsang nagbigay ng kabuhayan dito. At hindi pa nga doon natatapos ang ating akyatan. So, may mga ilang steps pa dito. Nakakita tayo ngayon ng mga hinog na mulberry. Check natin. Matamis. Isa pa. Sarap. Magkano nga ba ang entrance fees dito? Para sa mga adults, 100 pesos per person. Children's ages 3 to 12, senior citizen at persons with disabilities ay 80 pesos per person. Ang mga bata 0 to 2 years old ay libre. Yay! Sige, isa pa. Ang sarap bumalik sa pagkabata. Kung gusto niyo ma-experience ang pagsakay sa
Volkswagen na sasakyan. Hindi lang yan, meron din silang pulang Volkswagen dito. At syempre, dapat may picture tayo. Meron din silang love lock dito na yung usong-uso na ginagawa. So, pwede kang mag-lock dito. Malay mo, may forever talaga sa inyo, di ba? Yan, basahin natin. Hi Arlene Joy! Sabi dito, DJ, I am all yours, Mac. Parang familiar siya. Jason and Marivic. Sana may forever sa inyo, Jason and Marivic. At ito naman, isa sa iconic sa lugar para sa mga bisita, ang pinakamalaking takore o kettle sa lugar. Isang simbolo ng kultura at dagdag atraksyon para sa mga residente at turista. Siyempre, hindi kumpleto ang kape kung walang mga tasa. Ang lalaki ng mga tasa, para bang mahigante na gagamit dito. Pero ang loob niyan, mga mesa at upuan, perfect sa mga grupo ng mga bisita. Ang Polig's Farm ay pagmamayari ng pamilya ng dating Vice Mayor Benji Polig at may lawak na mahigit 13 hectares. At 3 hectares pa lamang daw dito ang nade-develop bilang berry farm. Pero kahit 3 pa lang yan, ramdam mo na ang sakit sa katawan. Malasakit nito sa kalikasan. Ngayon kasama natin si Ma'am Betty para mamitas ng mga fruits nila na nandito. And mostly mulberry po yung meron po, no? Tsaka Blueberry po. Ayan, so tara, samahan nyo kami. Let's go! Saan po tayo mag-start? Dito na. Kaya niyo po makyat. Kaya niyo po. Dito. May ano dito. Ito yung hinog na. So pag pula, pahinog pa lang po yun. So, thank you po Ma'am Betty. Pwede na po ba ito? Yung ganitong... Pwede. Okay. Ano to ma'am? Pwede na iuwi ito? Yay! So, ito po, alam niyo po ba kung kailan maraming tumutubo or hindi siya seasonal? Seasonal. Seasonal po. Ngayon lang po na buwan. Anong buwan po? January? Ayan, December, January, February. Pagka malamig po ba? O... Pwede rin sa mainit. So next po tayo sa blueberry po. Ito yung mga blueberries. Ayan. Mostly na nakikita kong marami yung mulberry. Hindi kasi naka-harvest. Kaya na over na. For consumption na. Okay, ito madami oh. Pero dapat yung ano lang, yung purple lang. Usually po, marami po ba kayong nagiging bisita dito? Medyo na ngayon eh, konti lang. Konti lang. Dahil po ba may klase? Oo, may klase. Pag may klase ang mga bata, talagang konti. Pero minsan pag Saturday, ganun, meron naman. Saturday, Sunday, at saka holidays, ganun. Hindi naman po nakakapagod yung mag-ano dito, mag-maintain. Ay, nakakapagod nga eh. Kaya kulang. Kailangan niyo po ba ng kasama? Mag-apply po kami. Ito naman yung puno ng Brazilian grapes. So, meron mangilan-ngilan na bunga at mamaya ay titikman natin ano nga ba ang lasa ng Brazilian grapes. Meron tayong nakuhang Brazilian grapes at itatry natin, titikman natin kung ang tamis, sarap. Tapos meron siyang buto. Ito daw, pwede siyang itanim. So, tapos na tayo mag-harvest at nagpapasalamat tayo kay Ma'am Betty dahil sinamahan tayo sa pag-harvest ng mga berries. So, ang sabi ni Ma'am Betty, yung 200 grams ng
berries ay worth 150 pesos po, no? Yes. Ayan. Thank you po ulit sa pagsama sa amin sa pag-harvest and sa pag-ikot po dito. Ang sikreto kung bakit malusog ang mga berries dito? Acidic at mineralized daw ang lupa dito. Perpektong kondisyon para sa kanilang paglago. Ngayon ay na-meet natin si Ma'am Grail Polig, ang anak po ng may-ari dito sa Polig's Farm. So, nice to meet you, Ma'am Hello, sir. Grail. Kamusta po? Okay naman po, sir. Malamig. Malamig. Ayan, pwede niyo ba kaming kwentuhan kung paano nagsimula yung Polig's Farm? Polix Farm, nagsimula po siya as family lang po. Parang ginawang family gathering. Then, mga tanim po dito nung una is mga strawberries. Potted strawberries. Then, nung pinalitan na po ng blueberries. Kasi mas demand po yung blueberries. Then hindi po siya masyadong mahirap alagaan. So 2021 doon nung pandemic po, yun na po nakilala na po yung Polix Farm. Ano po yung pinaka maraming napuproduce na fruit po dito sa Dito po sa Polix Farm, ang marami po tayong naproduce na mga fruits is yung Benguet national fruit, which is ayosip or native blueberries po natin. may, nabanggit niyo po kanina may mga lemon, may Meron po tayong lemon pero konti lang po. Nagsisimula pa po sa okay po. Yung father po namin ang nag-design dito sa lahat po ng nakikita nyo is our father. PWD po siya pero nakaupo, tapos kung ano yung pumapasok po sa isip niya, yun po yung pinapagawa niya. So parang legacy din po. Sa loob po ng Takori makikita po natin coffee shop po siya. So may mga street food, may mga coffee, doon po natin doon po tayo nagsaserve din. Pwede din po natin ilabas. So maglibot-libot na nakahawak yung tasa. Ayan po ang story behind the Polig's Farm. So, thank you so much for your time, Ma'am Grail. At Salamat din po. sana marami po tayong maimbitahan na bisitahin po ang inyong farm. Napaka-generous ng may-ari dito sa Polig's Farm. Ano po ito, Ma'am Grail? Sir, ito po yung gipas. Ganyan po siya. Yun po yung sinaserve natin sa Takori. So, bali, maganda din po siya pang anti-stress po natin. Then, colon cleansing. Ito pong iniinom ko ngayon, dried po siya. Hindi po. Ito po, ganito po siya. Ganito po siya niluluto. Mga adventurers and viewers, ang Polig's Farm ay perfect para sa pamilya, nature lovers, at sa mga gustong tumakas muna sa gulo ng syudad. At kung may espesyal na okasyon, may bago na ring events place sa gilid na bahagi ng farm. Kamakailan lang, dito ginanap ang isang wedding reception. Isipin mo yun, kasal sa gitna ng kabundukan? Ito naman ang mga tips ko sa inyo kung bibisita kayo. Una, pumunta ng maaga para mas presko at kaunti ang tao. Huwag kalimutang magdala ng camera dahil maraming Instagram-worthy spots. Ang Polig's Farm ay open everyday mula 7:30 AM to 6 PM, pero mas magandang pumunta sa morning para mas ma-enjoy ang lugar at maiwasan ang init. Mga ka-adventurers and viewers, paano? Isa na namang adventure ang nagawa natin. Maraming salamat sa inyong panonood at sana wag po kayong magsawa sa pagsubaybay sa amin. Ako muli si Ven Pongsila. Kung nagustuhan nyo ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at syempre comment mo na kung saan ang gusto nyo pang i-feature natin sa susunod. At hanggang sa susunod na episode natin ng Northern Adventures Exploring the North, only on Net25 Baguio. Kita-kits mga adventurers and viewers. Bye!